Let us declare it again. You are fruitful. You are wise. You are special. You're valuable. You have a calling. You are beautiful. Amen? You are always useful in the kingdom of God. Amen? Okay, you may now take your seats. O, yung iba nakaupo na pala. Grabe, hindi ba kayo napagod ka uupo? Ang tagal nyo na nakaupo ah. Yan ang isa sa ayusin nyo. Kasi mga babae, the more na matagal nakaupo, the more na may tendency na magkasakit. Okay? Hindi, totoo po yun. Kaya dapat, yun po ang isa sa ipapractice natin, ha? Yung gumagalaw po talaga tayo. Amen po ba? Yung just little things na yan, if you're not mindful with the health of your body, medyo mahihirapan po kayo sa spirituality. Kasi po mas hindi nakikita. Okay? Amen po ba? Amen. Kaya yung iba kailangan magpa-check up, yung mga BP, yung mga uric acid. Okay? Harapin nyo na lang kasi pag naharap nyo po, pwede natin ayusin. Yung mga little things po kasi na to, gusto ko po at least ma-share ko po to sa inyo. Ako po kasi naka-experience din ako na nagulat ako. Maingat na po ako nung nagpa-check up ako kasi may naramdaman ako. Nung nagpa-check up ako, sabi ko, nung nakita ko yung mga result, sabi ko, sobra ko ng ingat. Ba't meron ako nito? Alam nyo, may 144 meeting ako noon during that time. Tinestify ko. Sabi ko, I want you to be careful with your body. Mag-ingat kayo, mga bata kayo, akala nyo malakas kayo. Kasi ako nung nagpa-check up, may na-diagnose sa akin. And then, I don't know, paano ko nagkaroon noon? Medyo na-accumulate ko yon in time. Alam nyo po, dahil hinarap ko lang po yung mga katotohanan. Maganda kasi hinaharap mo yung katotohanan. Saka huwag ka maduduwag sa katotohanan. Because the truth will set you free. Amen. Kasi pag sa mga ganong prinsipyo na a-apply mo, pati sa spirituality mo, pati sa how you handle relationship, nahaharap mo if there is an issue. Amen. Okay. Ibahin naman natin yung, do you think yung tabi mo ay gusto ka? Okay. Okay. Yan yung mga realization na yan. Okay. Do you think yung boyfriend mo ngayon gusto ka pa talagang pakasalan? Yung mga ganon tanong. Do you think pag binigyan mo pa ng pagkakataon ng asawa mong pumili, ikaw pa rin ba ang pipiliin? Yung mga ganon di ba? Ayaw kasi natin yung itanong. Maganda tayong mga babae. Para pag uwi natin ng bahay, may take home tayo. O nga, no? Galing ako sa conference, tapos pag uwi ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Are you getting it? Wala yan sa ibang tao, nasa sayo yan. Hindi mo aasahan yung ibang tao na isiping gawin ang gusto mong gawin nila sa'yo. Pero kung ano man ang gusto mo, ikaw na lang ang gumawa. Kasi in the end, mafu-frustrate ka. Kasi nag-e-expect ka, hindi yun mangyayari unless you become a living example, at least ma-observe sa'yo yung truth, and then one day, what you sow, you will reap. Amen po ba? Ganun ang malakas magpa-mature. Okay? Para tayo po, ang mind natin growing every day. Every day in life, you choose to learn and get better. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-mature tayo, ha? Umattend tayo ng conference, dapat mas mataas na yung level ng understanding. Sige, sabihin mo, kausapin mo. Kasi huling session na to Okay? Kaya kailangan mag-usap na tayo ng matino, bukod sa giniginaw kayo ng husto dyan. At saka learn to laugh din, ha, na normal yung mga matatanda. Baka mamaya, define yung ngiti nyo, bilang na bilang, ha? Aralin nyo ulit. Ako kasi inaral ko ulit yung ngiti. And the more na nagla-laugh ako, the more na nila-like ako ni Bishop. Kailangan lang harapin Iniisip ko baka yung asawa ko natatakot na sa akin. Di ba? Minsan sinabihan ako ng asawa ko, Jer, kasi para kitang nanay. Sabi niya, ang daming bawal sa'yo. Ang dami raw bawal sa akin. Hindi ko naman ma-insist in discipline ko. So, ang ginawa ko, I give time
'Di ba? I buy time for him para maintindihan niya yung mga bagay-bagay. Kasi I cannot insist naman. So alam niyo po nangyari, 'di ba? Meron nga ako mga na-diagnose sa akin. Nakita niya, nagaling ako lahat, na-heal ako lahat. Oo. Even alam niyo ba, nagkaroon ako ng, yun sa breast ko, nung nagkaroon lang ng pandemic, hindi ako nakabalik sa doktor. Pero because of some discipline that I got, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, mga fasting, yung regeneration, repair, and restoration. Nung bumalik ako sa doktor, lumiit siya. Nakatago po yung bukol ko. Actually, for surgery talaga siya dapat. Kasi medyo big siya, tapos nakatago siya sa nipple. Hindi mo basta-basta matatouch. Nung pinatouch ko sa doktor, hindi nga ako gumaganon ako. Paano ba yung pagganon, di ba? Di ba? Hindi ko alam eh. Di ba? Tama, di ba you don't touch kasi, di ba? Parang, saan yun? Ano yun? Di ba? So, nung tinouch ng doktor, yung in-law ko kasi is doktora, ginawa ko niya, sabi niya, Pastora, medyo malaki po. Ako naman, madali na lang naman ako, in the name of Jesus lang ako. Tapos, at the same time, magdidisiplina ako. Tapos, yung miracle galing kay Lord. Amen? Tapos, may myoma din ako. May mga nakita sa akin talaga. Siguro in time, I accumulated that. Alam mo, ano siya, na-clear ako. Tapos, nagulat si Bishop. Ayun. So, doon na lang siya naniwala. Kaya yung prayer ng prayer and fasting, saka yung mobility is very important. Yung libre yung araw, wag kang sunblock ng sunblock. Binablock mo kasi yung araw eh. Yan, tips yan ha. Kailangan natin ng vitamin D3. Diba? Vitamin D. So ano ginagawa mo? Bumibili ka sa Watson's o Mercury Drug ng vitamin D. Ang problema, libre naman yung sun. Sayang din yung pagkagastos mo. Diba? Libre naman, gaganon ka lang. Tapos hinga ka. Libre yung air. Libre yung sun. Diba? So, ganun lang. At saka makiklear ka. Okay? Hindi mo alam yung kaya ka mainisin, kulang ka lang sa hangin. Oo, tips lang yun. Oo, kulang ka lang pala sa araw kasi black ka ng black eh, di ba? Pag may araw, gumaganong ka. Tapos nakataklob agad. Tapos may sunblock pa. Di ba? Yung ang kapal-kapal, di ba? Maputi ka nga, maputla ka naman, di ba? Parang asan ang magiging maputi kung kulang ka naman sa vitamins? At saka alam nyo ba, pag wala kayong vitamin D, maraming vitamins na hindi makapasok sa katawan nyo. At hindi lang yon, mas marami pang ginagawa ang araw sa hindi mo inaasahan na mga kaparaanan na nangyayari sa katawan mo pag ikaw yung nasa araw. Okay? Kasi bigay yan ng Lord. Amen. Okay? So may natutunan po ba? Okay. Kaya yan, sabi ko sa inyo, yung gratitude, yung mga little things that you have, huwag kayong mag-isip ng mga bagay na wala kayo. Okay? Ang isipin nyo, yung mga bagay na meron kayo. Kaya kita nyo, nagmamagic kayo. Kung ano yung stone, pinipilit nyo, i-turn into bread. Na kaya? Kasi meron namang binigay na si Lord, pero pinipilit mong magicin sa kamay mo. So kaya yun sinasabi ni Satan nung lumapit sa'yo, diba? Sabi yo, if you are the Son of God, ikaw pa may yabang ka pa naman. Oo nga, bakit? Kaya ko yan. Kaya magikero ka masyado. Kaya ko yan. Kaya ko mag-overtime. Kaya ko lahat yan gawing tinapay. In Jesus' name. Gumaganon tayo no? Because we try everything. Pero alam nyo, sabi doon, stone. We don't have a stone, we have the rock. You don't need a stone because you have the rock. You don't need the bread because we have the bread of life. Can you hear that? Kami understanding tayo, kaya makakapasa ka sa exam. Sino dito nakikita na mukhang makakapasa na ako dito? Sa unang temptation. Kahit may bumulong sa akin na sa leader ko o may bumulong sa aking kaibigan ko, hindi ako magmamagic sa kamay ko. Anak naman tayo ni Lord, di ba? Minsan, hindi ka masyadong nadadala sa demonyo, pero sa katabi mo. Ang lakas ng hatak niyan. Di ba, Christian naman tayo?
Di ba save naman tayo? Gawin natin yan. Dumarating ang point, hindi na nakikita, di ba? Because tinatry nyo lahat eh. So hindi nyo alam, minamak yung identity natin ngayon. If I am the child of God, I don't need to prove anything. What I have is gratitude. And what I have, whatever skills that I have, it's all about because I am trained in the quiet place. Nobody can train me, even my boss, even my pastor. Pansinin nyo, ang dami ng sermon sa atin, hindi pa rin tayo naka-go and make disciple. Ang dami na sermon sa atin, yung mga outline natin, nakailang taon na tayong attend sa church. Nakita mo, bakit ang bagal ng growth natin? Because nobody can tell you literally what to do. Or else it is just compulsory or you are forced. You need a real conversion and transformation in your own conviction. Can you hear that? So when God says something, it's not force. There is a gift that you would want it. Amen. Kaya, may understanding ako, I don't need a stone. Yung stone maliliit, di ba? What we have is the rock. Jesus is the rock. Amen? Hindi ako pwedeng kausapin basta-basta ng kung sino dito. Yung kaya kang kausapin ng kung sino lang. Paano? Bakit? Anak naman tayo ni Lord, oh. Bakit? Umata naman tayo ng Sunday, di ba? Yung mga ganong usapan, mga pang-backslider yun, ah. Hindi tayo makakawin ng world niyan. But those little things, you don't know those stoppers. You don't know those triggers. You don't know that limiters, yung naglilimit sa atin. Kaya kailangan i-diagnose. Just imagine, I am strong. Alam niyo po ba, mataas ang threshold ko sa pain. Hindi ako basta-basta nasasaktan. Pero hindi yun tungkol sa kaya ko, gusto ko, malakas ako, nagagawa ko to. Hindi, sabi sa laboratory, sabi sa x-ray, sabi sa mammogram, sabi sa ultrasound, sabi sa MRI, may problema. Can you hear that? Sino kaya niyong sabihin may mga bagay ka talagang hindi mo nakikita? X-ray lang ang pwede. MRI lang ang makakakita. Amen. Ultrasound lang ang makakakita. Amen. Tayo naman kasi, hindi, wala akong sakit. Parang sa loob ng church, okay naman ako. Kamusta ka? Okay ako, bakit? Alam mo sa leader ko, tanong ng tanong, okay naman ako, di ba? Sino dito magsasabi, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kung talagang kaibigan niyo yung mga yan, kung talagang kasama natin sa cell group, okay? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Sabi mo okay ka, pero mukha mo, yung retina mo, yung pupil mo, yung iris mo, yung eyeball mo, nangungusap. Daig pa yung mata ni Lucifer. Si Lucifer nga, pag humarap sa'yo, guwapo tantalizing eyes, ganon-ganon pa yan Pero ikaw, manifested. Minsan pansinin nyo, ang lakas natin sa ganon. Kasi ang dami natin talagang tinaturn, gusto natin, nagmamagic talaga tayo Kaya ano sabi doon? It's not about the stone or the bread. Man shall not live on bread alone. I want you to see this. I want you to value the Word of God unconditionally. Meaning, kahit ano pang pinagdadaanan mo, ang sagot mo lang, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Ganun nyo i-value ang salita ng Panginoon. Kasi doon lang kayo pagpapalain. Kahit pa dumami yung ari-arian nyo, kahit dumami pa yung pagkain natin, believe me, the only blessed person in the Bible is blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.
Blessed are they who keep his statutes and seek him with all their heart. They do nothing wrong, they walk in his ways. You have laid on precepts to be fully veiled, that my ways are steadfast and your way in your Christian. I will not be put to shame when you consider all the commands. I'll praise you with an upright act as a learner rightly. I will obey your decrees so that other forsake me. How can I yaman kasi if you live according to priest? Okay? Kaya bago ka magsalita ng gano'n, mag-memorize ka muna ng Word of God. Sabihin mo sa mga nagsasalita sa iyo, man shall not live on bread alone. Okay? But on every word that proceeds out of the mouth of God. Can you hear that? Amen? Yung stone, di lang yan tungkol sa pagkain. Okay? Yung bread na yan, di lang tungkol sa pagkain. And any issues of life. Anything that is of this world can confuse you. Amen? Kaya ang sagot lang natin, yung salita ng Diyos, yun lang ang kakampi natin. Kaya pag tayo define sa ganon, pasado na, check na tayo. Man, I will not live on bread alone. Nobody can confuse my identity. Walang if. Okay, naalala nyo kanina, hindi if you are. Anong if you are? Bastos ka. Diba? Anong if you are? Kaya hindi pwedeng basta kayo nag-uusap-usap na pang-backslide na usapan. Okay? Mag-mature kayo. Ang tagal na natin sa church, tinuan natin mag-usap pare-pareho. Okay? Kung may problema, mag-usap tayo. Baka ang narinig mo lang chismis galing sa iba. Baka galing sa demonyo yung mga naririnig mo, pero hindi talaga yon. Amen? Because many times you thought it is, but you are alone, many times it's a big lie. Because you are talking to somebody, not God, but the devil. Anytime that it confuses you and destroy the relationship, believe me, come back to your senses. It is not from God. Anytime na nag-aasaran kayo mag-asawa, ako marami rin akong naisip, yung mga baka-baka ko eh. Diba? So, ginawa ko, nung nakipag-usap ako, nginitian ko lang si Bishop po, wala naman pala. Diba? Tama? Yung mga lalaki, madali lang yan, isang ngiti lang yan eh. Tama? Isang hawak lang yan. Ang problema sa iyo, the more na iniirapan mo, the more na ihirapan ka, mas mahirap umirap kaysa sa ngumiti. Tama? Is that right? Kaya lang mas gusto natin yung the hardest. Yung we want to turn the stone into bread. Sino dito hindi na magmamagic? Word of God na lang. Ganong kadali. Wala nang hirap po. Ito na lang lahat. Are you getting it? Wala nang hirap. Sabi mo sa meron po ba kayong Biblia? May tanong ko lang po. Nagdadala pa po ba kayo ng Biblia? Oo. Alam ko naman na may apps. Pero kasi hindi yun sapat. Okay? Mas maganda ito. Ako po nasusulatan ko po yung Bible ko. Diba? Piniprint ko pa po yung Bible ko. Kasi ayoko po talagang malito. Nakakalito po talaga ang mundo. At lalo yung katabi mo, nakakalito rin yan pag nakausap mo yan. Kaya magmamagic talaga kayong dalawa. Kaya hindi pwedeng hindi ka nakadikit sa salita ng Diyos. Kaya maraming cell group hindi fruitful. Ang daming magic sa loob. Okay? You're trying too much, but the Word of God is already available. Why interpret something according to our flesh or carnality? Anything that is of this world that confuse us, should nothing to do with us. Can you hear me? Amen. Para ma-check talaga, ayoko na mga alis tayo dito, pa tayo lahat. Kasi wala tayong understanding. Sino dito, check na sa unang temptation. Kasi tandaan nyo, isa to sa pwede nating consider bakit walang fruitfulness, bakit walang multiplication ng people, bakit walang brainchild, the greatest brainchild is people. Amen. Amen. Kung mag-iisip tayo tungkol sa isang bagay na matindi, yung makagawa tayo ng, Lord, disciple mo, gamitin niyo po ako. Paano ako makapaglabas ng disciple na katulad ni Pablo, katulad ni Timoteo, katulad ni Titus, na willing ibigay ang lahat. Amen. Lord, paano maaayos tong disciple ko na to? Yun ang brainchild, pinag-iisipan, hindi yung give up ka na. Are you getting it? Kaya less kayo sa mga ganon. Sabihin mo sa kanya,
man, woman, shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. You consider, ilan na yung memorize mong verse? Pero yung chismis, andun ka palagi. Yung kwento ng kaibigan mo, attentive ka. Pero pag nagpipreach ang pastor, tulog ka. You see? Those practicality. Amen? Kaya para alam natin ang sagot, bakit walang pinapaalagaan sa akin si Lord. Ulitin ko, hindi natin yan disciple Disciple ni Lord talaga. Ipinagkakatiwala sa atin. Okay? Na binigyan tayo ng opportunity ni Lord na maalagaan because with or without us, the Lord will reveal Himself to people so that they will come to know Christ as their Lord and Savior. Kung hindi tayo gagalaw, meron siyang pagagalawin kahit puno, kahit stone. Sabi niya sa Romans chapter 1, the nature will speak that I am the God. Amen. Kaya tayo po ang may gratitude dapat. Kaya dapat train tayo in a solitary place. Kaya mga babae, dapat hindi tayo masyadong maingay. Pwede tayong magaling, pero wag maingay. Amen? Okay? Pag andyan po si Bishop, kailangan muse niya lang ako. Diba? Ganun. Kung kinakailangan ko magsalita, nagtataas pa ako ng kamay. Minsan, di ba, sinabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, pumunta kami sa isang lugar, may training, sweetheart, magtuturo ba ako? Sabi niya, hindi ko alam eh. Ganun kasi magsalita di ba? Hindi ko alam eh. Sabi ko, kasi baka para makapag-prepare ako. Hindi, upo ka lang dyan. Muse ka lang dyan. Titigan mo lang ako. Masunurin ako. Umupo ako. Sa harap niya habang nagtuturo. Kinikindatan ko siya. That's the sweetest revenge. Hindi siya makakonsentrate. Tapos ganun ako ng ganun. Walang nakakaalam ako na sa harap. Ganun ako. Hindi lang yun. Walang nakakaalam. Basta titigil sa akin. Di ba mas masaya yun? Na gumagawa kayo ng ikaliligaya nyo. Diba? Don't settle for stones. Settle for the rock. Be creative. Diba? Sabi niyo, hindi na ako pinapansin ng asawa kasi matanda na yan. Ayan na naman. Tuturuan ko kayo ng problem solving. Ang formula lahat na sa Bible na. Ang problema, pag mali given mo, pag tinranspose mo, dahil mali given mo sa problem solving, kahit ano pang tama ng formula, dahil mali ang given mo na tinatranspose mo, mali ang sagot. Can you hear that? Ang given, ikaw ang may problema. Given, yan. Lagay mo dyan. Ang problema, ikaw wala palagi sa equation, di mo nilalagay. Diba? Lagay mo kaya sarili mo. Solve, kasi, are you getting it? That's the most mabilis. Minsan si Bishop, kinokonyo-konyo ko yan. Yes, sweetheart. What do you want? Diba? Okay, no problem. Minsan flirt ko talaga siya. Bakit 58 na ako Diba? Nung bata-bata ako, hindi ko yung ginagawa. Kasi baka maging 12 yung anak ko.
Medyo careful ako. Diba? Pero ngayon, kaya kayong mga, alam nyo na, yung mga 40, 50, 60, yung bumibingo, si Tenda! Si Tenda ay 5! Ay ba, gusto pa yata pumunta sa wedding at saka sa sweepstake. May pwede pang lumigaya. Okay? Gagawa kayo ng paraan. Nung mga bata naman tayo, masaya naman tayo together, di ba? Kaya ako umeffort talaga ako na kailangan maligaya ako sa piling ni Bishop. Ayaw ko na hindi ako maligaya sa kasama ko araw-araw. Kaya ang kaligayahan ay wala sa kanya, nasa kamay ko. Ako ang given. Sino dito abang ng abang? Abang ng abang ka ng, ano kasi, one tamad, nag-aabang ka ng grasya? Hindi. Mag-initiate ka. Kahit maliliit na bagay, may dating yan. Di ba naalala niyo, kinuwento ko last year? Basta nakaupo lang naman siya. Diba? Basta hindi ako mahilig yung mga stone. Big time ako, darak ako. By the book lang ako, word of God. Ang ginawa ko, nakaupo siya. Busy siya sa cellphone niya. At saka mga mentoring, coaching, training. Patalo ba ako doon? Competitive ako. Tignan natin kung sino magtatagumpay. Mentoring, training, o ako. Cellphone niya, dati naiisip ko, cellphone siya ng cellphone. Dapat ako yung kinakausap niya. Diba? Pero nag-isip-isip ako. Competitive kasi ako. Sabi mo sa katabi, dapat competitive ka. Diba? Wala silang kasarian. They are non-living things. They cannot do much. Diba? Mga sumisingkwenta po dyan, applicable po to. 58 po ako. Kasi po, gusto ko po habang nagkakaedad ako, masaya pa rin ako. At meron akong pinagkakasiyahan. Yung na-express ko, yung pagiging babae mo kasi, ine-explore mo na yung object of love mo. Pagkasama ko yung mga anak ko, object of love ko sila pagkasama ko. Nag-iisip ako para yung pagkasama ko sila, masaya ako. Diba? So nag-iingat ako na mag-init ng ulo. Diba? Kasi gusto ko nga maging maligaya eh. Diba? Sabihin mo, gusto mo bang maging maligaya? Gumawa ka ng kaligayahan. Huwag ka gumawa ng gulo. Diba? Huwag ka gumawa ng mga bato, na mga maliliit na bato na pinupukol mo lahat. Diba? Tapos gusto mo pa gawin tinapay. Ano gagawin mo sa tinapay? Ipupukol mo rin yan. Are you getting it? So ako alam ang ginawa ko, nakaupo lang siya, tapos nagbihis ako ng maganda. Nasa loob to ng bahay Tapos nag-high heels ako. Tapos naglakad ako. Just enough. Hindi niya halata na ginagawa ko talaga. Tip lang yun Tip to. Hack din to, hack. Oo. Para mas lalo kang maano siya, di ba? Ma-allure. Yun ang goal ma-allure. Kasi syempre, hawak niya yung cellphone. Ano laban mo sa cellphone? Nakaganon. Ano laban mo dun sa mentoring and coaching and training? Dedicated bishop yung asawa ko. Bishop! Sabi ko, kailangan matalo ko to. Magawa ko. Dapat malaman ko yung solusyon. Paano? Yung kinakasihan siya ng pagka-bishop niya. Dapat mapansin niya ako. Kailangan malaman niya, asawa ko siya at akin siya. Goal ko yun. Tapos nagpabango ako. Yan. Kaya yung pabango, hindi sa iba pinapaamoy.
Ba't ba kayo nagpapaamoy sa labas ng tao? Sayang budget. Yung bahay nyo ang pabanguhan nyo. Ikaw, pagkaharap asawa mo, kita mo, pagkaharap ng asawa mo, amoy mantika, amoy bawang, amoy onion, amoy luya. Diba? Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. May gulay. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Diba? Kaya huwag niyo ugaliin na pinag-iisipan niyo yung labas. Na yung labas ang piniplease niyo. You stay at home. Refuge niyo yun eh. At saka, pag bahay niyo lang, maliit lang budget niyo. Pag pinlis niyo yung kaibigan niyo, pag pinlis niyo yung nakita mo meron siya, kailangan makita niyang meron ka rin, wala. Ubus ka dyan. Kayaan meron ka, mga maliliit na bato, tapos pinipilit mong gawing tinapay lahat. O, anong ginagawa mo? Card. Diba? Kasi puro maliliit na bato lang yan eh. Tapos gusto mo pang gawin tinapay. Are you getting it? May natututunan ba kayo? Yeah. Kaya, syempre, ako yung magwawagi. Nilalapitan ko sa may salamin. Sabi niya, wow! Siyempre naman, wow! Yung sinabi niya, mas iniigting ko. Diba? Halimbawa, di ba kayo nagsasabi sa'yo, bakit hindi niya ako sinasabihan ng I love you? Hindi niya na ba ako mahal? Yun, yung mga walang kakwenta-kwentang statement nyo. Sinisira nyo yung ano nyo eh, yung value nyo. Hindi na ba niya ako yun. Hindi ba kayo nahihiya sinasabi nyo yun? Basta sinasabi ko kay Bishop, alam kong patay na patay ka sa akin. Bata pa lang ako, pinagnanasaan mo na ako. Diba? Hindi mo lang ako mahal. You're crazy for me. Diba? Kaya hindi yung iyakan ng iyak, mahal po ba niya ako? Ang lalaki, asar na asar sila sa mga ganun tanong. Hindi nila maarok yung mga ganun tanong. Sabi na, pinakasalan na nga kita eh, di ba? Hindi na nga ako maalis sa tabi mo eh. Yung mata mo pa nga lang, takot na ako eh. Hiwalayan ka pa. Please lang, i-stop na natin yun. Hindi tayo makaka-conquer ng world kung yung mga bato-bato pinapatulan natin. Kasi pinakikinggan nyo, talaga ba anak ka ni Lord? If you are, gawin mo nga to. Diba? Kaya please lang, please know the voice of your shepherd. Para check na tayo dito. Ha? Okay ba yon? Ang dami bang application? Okay? Para tayo po ay aalis tayo dito, alam natin ang gagawin natin sa anak natin. Diba? Kaysa pag umiiyak-iyak tayo, mag-strategize tayo ng maganda. Right? Mga isang ngiti lang, isang hawak lang, isang yakap lang. Okay, ano yung pangalawa natin? Dinala naman siya ni devil. Saan? Sa holy city. And sa highest point. Nabasa niyo ba? Nandyan ba? Diba? Saan siya dinala? Holy. Tama ba ako? Tama ba? Kita niya? Baka mali ako. Nabasa niya. Ano kaya yan? Uy, mga taga-church. Uy, baka may mga position yan, ha? Sa holy city. And sa the highest point. Tapos ang tindi, if you are the Son of God, ito napakatinding insulto, throw yourself down. Kaya po maganda po tayo na state palagi tayo ng humility kay Lord. Kasi si devil, nag-aantay lang siya. Okay? Alam niyo pa, it speaks of Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. It's like throw yourself down. It's a big suicide.
Okay? Kaya maraming spiritual life, nagla-landslide. Okay? Pero we are not aware. Minsan hindi natin tinatanggap. Nandun tayo sa state na yon. Pero pansinin nyo, ano sabi pa niya? Because it is written. Gumamit na naman ng Bible. Kita nyo sa church, o kaya sa mag-asawa, nagagamitan ng Biblia. Sino dito nagagamitan? Tapos nag-aaway sila. O di ba sabi sa word? O di ba sabi rin sa word? Tama? Kaya careful kasi pag nagano'n tayo, ibig sabihin, it's a big suicide. It's a big kill. It's throwing yourself down. Kaya hindi pwede prideful ka. You are in a holy city, yung mga self-righteous, and you are in the highest point. Kaya marami po tayong nakita, mataas sila, pero babagsak pag hindi inayos ang crack. May hamon pa ang demonyo. Ano sabi dyan? He will give His angels charge over you. He shall bear thee up in your hands and dash thy foot against the stone. Meron pa nga sa dulo thou shalt tread upon the lion and the adder. Yung pa yung mga pangako yung lahat ng kapahamakan ginamit pa ang anghel. He shall give His angels charge over you. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against the stone. So that is another translation. Pero basahin nyo. He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Kaya po tayo, hindi po tayo, yung ating pong buhay, hindi pamigay. Mas mamahalin kayo, mas maingat. So gusto ko gumawa ng illustration dyan para mas makita nyo. Meron po akong nabiling damit sa ibang bansa. Sa ibang bansa po kasi maraming sale. Designer po siya. Minsan sinuot ko po yun sa conference. Tapos fast forward, gusto ko pong laban. Sabi ko, kung talagang maganda tong damit na to, kahit i-laundry ko yan, buhay pa rin yan. Mahal siya eh. Pero kasi discounted. So, mura ko lang nabili. Minsan kasi tayo, di ba? Parang tayo, puno ng kasalanan. Kinuha tayo ni Lord. Mukhang wala tayong presyo. But we are bought with the price. Kaya sabi, therefore glorify God in your body. Ang problema, baka naipit yung utak natin na wala pa rin tayong kwenta. Kaya masyado nating inuumang ang sarili natin. Kaya willing tayo na isugal ang lahat na akala natin, kaya natin. Yung sinasabi ng devil na he will give his angels charge over you. Ginagamitan tayo ng mga ganung klaseng mga salita. Kaya mo yan. Hindi mo alam, you are so precious and you are so valuable. Amen po ba? Alam niyo po ba nangyari sa damit ko na yon? Hanggang ngayon po pinagsisisihan ko. Kasi po meron pala siyang mga maliliit na yung mga thread niya, na pag winashing machine, ay magkakaroon ng problem. Ito pang matinding ginawa ko. Sabi ko, baka mamaya pag nilagay ko sa tub, sa heater, yung ang tawag doon? Yung dryer. Baka mamaya maayos. 'Di ba? Mga wise decision, 'di ba? Minsan tayo sa spiritual life, 'di ba? Kala natin pag hindi tayo nag-church, okay. Kala natin pag nag-backslide tayo pa matigas ang ulo. Right? Tapos tayo yung palipat-lipat ng church, ayaw natin magpa-disciple, malakas pa yung loob natin. Okay? Sabi, hindi ka pabayayaan naman ng Panginoon. Alam mo, pag save ka. Ganun pa tayo di ba? Sa langit ka naman mapupunta. Nag-devotion ka. Bakit pag hindi ba ako nag-devotion, pupunta ako sa imperno? Yan ang mga sagot natin. Kasi binabay natin yung sinasabi ni Satan. He will give his angels charge over you.
Anyway, you are in the holy city. You are in the highest point. Mukhang irrevocable yung salvation. That's the truth it is. If you are saved, you are really saved. So you behave because you are saved. Because you are bought with the price. You are so valuable. God loves you so much. Kaya nga sabi niya, di ba? Siya mismo, the God of peace. Siya yung magbibigay ng peace. Siya pa yung magsasanctify sa atin through and through. Diba? Until the coming of the Lord. At ano kasunod doon? He is faithful and He will do it. Kaya dapat hindi naman natin ilalagay ang sarili natin sa peligro. Parang pumunta ka doon sa gitna ng stoplight, hindi naman ako sasagasaan yung sasakyan na yan eh. Tignan lang natin. Parang ganun ginagawa natin, di ba? Tapos sasabihin natin, pag ako naman nagkasali, tatanggapin pa rin ako ni pastor eh. Tama, mali. Yeah. Doon tayo magiging careful. Kaya that verse is very important. Kaya ano sabi dyan? Ano sagot? It is written, do not put the Lord your God to test. Amen? Tayo kasi palagi tayo nang hahamon. Okay? Yan ang term. Okay? Kaya tayo ang gagawin natin para makapag-produce tayo ng disciple ni Lord. Mapagpakumbaba tayo. Can you hear that? Sabi mo, mapagpakumbaba tayo. Amen? By the book lang tayo. Amen po? Do you learn a lot from those things? Nakapasa ba tayo doon? Check ba? Sabi, do not test. Sabi mo sa katabi mo, do not test the Lord your God. Totoo naman na ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional at hindi tayo pababayaan. Pero the devil can take advantage of it. Amen po ba? Okay? Kaya do not test the Lord your God. Okay. Check na ba tayo dyan? Sabihin mo, kaya tayo magtino tayo wag malakas ang loob, nagbabackslide na o mali na. Diba? We are throwing ourselves down. Diba? You don't do that. Amen po ba? Tapos sasabihin natin, isa-save naman ako ni Lord eh. Kita mo yung mga terminologies natin, yan. Pag ganyan ang iniisip natin, kaya nakakapag-produce din tayo ng mga disciple na matitigas ang ulo, na rebellious inside. Okay lang ba hindi mag-church? Okay lang. Si pastor naman, okay lang yan. Hindi naman tayo pagagalito, wala naman sila magagawa eh. E di hindi ako mag-church na. Yun. Yung mga ganon. Are you getting it? Amen po ba? Kaya kita nyo, eto po, yung mga sagot na makukuha natin para tayo po ay makapag-transform first ng buhay natin at mga tao sa paligid natin at ng nation natin. Okay? Sabi mo ulit sa katabi mo, do not test the Lord your God. Pag may pangit, ayusin. Hindi lulusutan. Okay? Kasi ganyan ang pwedeng nangyayari sa atin. Alam natin, we can get away with, but that is suicide. Pwede mo sabihin, bro, yung ginagawa mo, pang suicide yan. Sister, you are throwing yourself down. Kasi sinabi sa'yo, ano ka naman ni Lord, if you are the Son of God, throw yourself down. And you are always putting the Lord your God to test. Yun ang palagi nating sinasabi. Okay? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Nakita mo ang daming nangyari, napahamak, pero saka babalik sa church kung kailan sirang-sira na yung buhay. Doon nagte-take advantage ang devil. Kasi sa totoo lang, hindi nyo kailangan i-test si Lord sa pagmamahal niya. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo lahat ni Lord. Amen? Kaya ngayon po, magbabago po talaga tayo ng pag-iisip. Kasi po sa tuwing gumaganon po tayo, hindi naaapektuhan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi mahal niya talaga tayo. Amen? Ang problema, ang demonyo ay nagte-take advantage sa atin. Kaya dapat tatanggalin natin yung pride because pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall.
Huwag nating panindigan. Huwag nating i-justify ang pagkakamali. Kasi dapat may takot tayo na meron talagang mangyayari. Pwedeng hindi kakantihin ng Diyos, pero entry point ng demonyo yun sa buhay natin. Nag-aabang lang siya, lalo na pag ikaw ay nasa posisyon. Ikaw ay pastor, ikaw ay bishop, ikaw ay primary 12, ikaw ay cell leader, inaabangan ka lang. Magkaroon ka lang ng konting pride kasi malakas ka, matikas ka, may posisyon ka, kaya mo to, may influence ka. Throw yourself down. A lot of people, they can throw themselves down because they thought position itself, they can make it. Are you getting it? Amen? Kaya never test. You don't need to test God. Pasado siya palagi. Tayo ang bagsak. Okay? You don't challenge God. Just obey the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, let us not challenge God. Let us just obey the Lord. Amen. Let's give a round of applause to our God. Lord, thank you. Thank you so much. Okay? And the last, ano sabi dyan? Ano sabi dyan? Dinala siya. Saan siya dinala? To the highest mountain. At pinakita sa kanya ang kingdom and its splendor. Ayan. Sino ditong palaging naa-amaze, namamangha? Yan, matakot kayo dyan. Na-amaze, namamangha, talaga? Talaga? Yung very amusing sa'yo, talaga? Magkakaroon ako niyan, kikita ako dyan, talaga? Ano sabi dyan? Nung una at pangalawa, if you are the Son of God, eto pangatlo, I will give you. Are you getting it? Nung una, if you are the Son of God. Pero eto, napansin mo yung mga bata, bigyan mo yan. Eto merienda. Kainin mo yan. Tapos halikalis tayo. Saan tayo pupunta? Basta, sama lang. Napansin mo, pag may binigay agad sa'yo, wala kang katanong-tanong. Tama? Sino dito sinabi, libre ka halika pareban tayo, ako na bahala dyan. Sino tatanggi? Kain tayo buffet, ako na bahala magbabayad. Sino dito tumanggi? Bihira la tumatanggi doon. Kasi yung if you are the Son of God, ano pa yan? Medyo makakapag-isip ka pa. Pero eto, I will give you. Kaya mag-iingat kayo sa mga merong binibigay sa inyo at may inaalok sa inyo. Kita nyo sa mga trabaho, kahit di na mag-service, kasi inaalokan eh. Naalala ko, may nangyari na inalukan siya $10,000. Sabi ko, inalukan ka ng ganyan. Ito sinabi ko hindi ako nag-aano ito isipin mo, sabi ko, isipin mo, sino ka para alukin ng 10,000? Look at the place kung saan ka pupunta. Malamang masisira dyan ang buhay mo. Kasi bakit inaalokan ka ng $10,000? Alam mo, good thing, hindi siya pumunta. Mas matakot kayo pag inaalokan kayo na wala naman kayong interaction na hindi nyo kilala. Okay? Na may kapalit. Kaya ano kasunod doon? Pag ikaw daw ay, ano sabi doon? I'll give you all the kingdom and all its splendor. Just worship me and bow down. Kayo malalaman nyo yan kung nasaan nga yung puso nyo. Alam nyo rin ang dahilan. Pwede tayong mag-keyboard, anak. Kasi 5:28 pa lang naman.
Pero kailangan matapos na natin to. Okay? Gusto niyo ba tumaya? Ha? Ayaw niyo pa umalis. Okay. Kaya mag-iingat kayo. Halimbawa, nakita niyo sa mga babae, bigyan lang, mayaman. Yung pala, utang lang yun. Gusto ka lang makuha. Di ba naalala niyo, kinuwentuhan ko kayo noon? Nung high school ako, binibigyan ako nung boyfriend ko. Medyo kerengkeng po kasi ako nung high school ako. Buti na born again ako. Kaya wag niyong sasabihin na hindi ko kayo naintindihan. Si Pastora John, hindi ako naintindihan. You don't know what happened to me when I was young. To all the men I've loved before, who travel in and out my door. Kaya po ayoko mag-magic sa buhay ko. I don't want to bow down to other gods. Alam ko ang buhay ko noon, kung hindi lang ako sinave ni Lord, sira ang buhay ko. I know that fully well. Kaya alam ko yung gratitude, di ko tinatanggal sa utak ko. Kung may uutangan ako ng loob, si Lord lang talaga yon. I will never bow down and worship any other gods. Yung buhay, yung ako pa lang, at yung pamilya ko ay naayos. Yung buong angkan ko preserve. How can I repay God? How could I bow down? How could I be bribed with all the things that God has given me na priceless? Na ang treasure ko, people, nakakilala ang pamilya ko sa Panginoon. Ang mga anak ko naglilingkod kay Lord. Yun na. Kaya sasabihan mo ko, I will give you. Ilan yung taong binigyan ka tapos you feel connected to that person na naging sunod-sunuran ka? Kasi minsan may binigay sa'yo. Regaluhan mo rin, bigay mo rin para quits kayo. Pero kung wag niyong ibibigay ang buhay niyo dahil may binigay sa'yo, ibigay niyo lang ang buhay niyo sa Panginoon. No one can give you more than what God has given to us. So no one can bribe you of anything. I will give you. I will give you. You can get this. You can attain this. You can achieve this. No one can promise you anything because nothing is permanent except the eternal security of God. His salvation, His love that is unconditional. Nobody can promise you. And if somebody promise you, that is already a fraud. Si Bishop po, kaya po hindi po ako nag-ask kay Bishop na pangakuan niya ako. Pero I never ask anything from Bishop. Sanay ako na hindi nanghihingi sa kanya. Kasi ako voluntarily, na pinakasalan ko siya for a purpose. Kaya gutumin mo na ako physically. Pero ayaw ko lang makikita si Bishop na hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng bahay at lupa. Kasi pupunta rin naman ako sa langit. Sabi naman ni Lord, nag-promise siya, in my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I will go and prepare a place for you. Is that right? So that where I am, there you may be also. Di ba yun ang pinakamatinding promise? Kaya huwag kayong mag-aasawa, basta-basta, dahil may itsura. Mawawalan din ng itsura yan. Lalo na pag ikaw yung kasama, kukonsumihin. Kasi wrong match kayo eh. Magkakainisan talaga kayo eh. Kaya tama yung sinabi ng mga pastora. Tama? Yun mga veterana na yun ha. Ewan ko kung hindi pa kayo makikinig. Can you hear that? Tayo na kayo. Ano sabi niya? It is written.
worship, only worship the Lord your God. Ano sabi doon? Basahin nyo. Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Amen. Pag yung tatlong test na yan, nakapasa tayo. Yung simplihan lang natin buhay natin, stones to bread. Walang kakwenta-kwenta yan. Diba? Parang lamang, basta magkalamang tiyan, basta may bulate sa tiyan, okay na? Wala. Ang cheap yun, kachipan yun. Ano yung pangalawa? Posisyon. Ano mangyari sa akin? May retirement. After 60, 65, 70, wala ka na dyan. Pero kay Lord, eternal. Amen? How could I be bribed? Right? To worship you and bow down just for the splendor of the kingdom and everything that is in the world? Do not be deceived, because the world says everything that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, but is of the world. Hindi ka sasantuhin ng mundong to, kaya tayo yung light. Can you hear that? Kaya we can never be bribed. Hindi ka pwedeng insultuhin if you are. Huwag ka papayag na ganun, na iniinsulto yung pagkakristyano mo. Straight ako, ba't mo ako kinakausap ng ganyan? Magsa-church ako, magsa-serve ako, sa leader ako, ba't ka ganyan makipag-usap sa akin? Ba't mo ako nililito na hindi ko kaya maging fruitful? Na hindi ko kaya maging sa leader? Ba't mo ako pinapaisip na ganon? Na kahit hindi mag-church, na kahit hindi mag-repent, na maintindihan naman tayo, huwag mo ako kausapin ng ganyan. Alam ko na nagkasala ako. Hihingi ako ng tulong. Alam ko nang nagkamali ako, magpapakumbaba talaga ako. Wala nga ako mapagpakumbaba kasi ako na yung mali. Kaya yung iba nagtutuloy-tuloy. Kasi medyo may naririnig kayo na ibang voice. Ito pakinggan natin. Ito yung lusot natin tong Matthew chapter 4. And now we can preach the gospel. And now we can have a disciple. Kasi ano nangyari dyan? Stay away. Ikaw mismo magka-cast out nun. In James 4:7, submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you. Can you hear that? That's why we need to understand, bakit parang amoy demonyo pa rin? Bakit ganun? Bakit parang ganito pa rin ako? Yun. You need to worship God. Dethrone yourself of all the crowns. Sa katigilan mo yung pagmamagic mo. You don't turn the stones to bread. You never think that because you're strong, you can throw yourself down. Just because you thought you are in the higher ground. Never think because you have all the splendor, you have all the power, you can say, I can do all things through me. Even though I don't serve God. Even though I stay away from the church. Even though I am not a disciple. Even though I am not discipling people. Even though I am not helping people. Nung magpakumbaba tayo, kasi yan ang ikababagsak natin. Kaya punong-puno pa rin tayo ng devil. Punong-puno pa rin. Yung iba ayaw nilang tanggapin na may devil. Okay? Pero alam natin, may masama nang nangyayari sa buhay natin. Amen? Yung iba sa inyo may sakit. Yung iba sa inyo nasisira na buhay. Yung iba sa inyo nasisira na relationship. Yung iba sa inyo nagtatago na ng kasalanan. That itself is spiritual death. And right now, I want you to surrender everything to God. Stop throwing yourself down.
Stop making stone to bread. It's impossible. You cannot make it. You cannot live on bread alone and on those magic that you thought you can. Hindi pwedeng umuoo ka lang sa lahat basta ikaw ay magkakaroon. Basta ikaw ay magkakaposisyon. Basta ikaw ay matayog. Basta makuha mo ang lahat. No. Nakita niyo mga pharaoh, kaya sabi ko sa inyo kanina, sama lang lahat yon sa sarcophagus nila, sa cave, yung sarcophagus, kasama lang nila, kaya ngayon na-unearth. Sinasama nilang pilit, yung kanilang mga riches, they thought may afterlife na at least kasama nila yung yaman nila. There's no such thing as that. Amen? Ang tanging yaman natin, yung sarili natin, at yung mga tao na binigay sa atin ng Panginoon, na community natin. Amen? Kaya ano sumunod dyan? Ano sabi dyan? May verse dyan. No, yung tungkol sa angels. Then the devil left him. Sino dito alam mo, the devil left me in Jesus' name. Because right now, nung nakatala ko ng conference, I know God ministered to me. And God healed me. God protected me. Amen. God gave me freedom. Amen. And now the devil flee from you. Amen. Sino dito nag-resist na sa devil? And you know the devil flee from you. Hindi na pwedeng bumulong sa'yo. Right? And then, somebody attended him. Laking Panginoon ka na. Amen? And God will raise you up. And now after that, makikita nyo, nagkaroon na ng release sa ministry. And God, Jesus Christ, already preached the gospel. Sino dito ready? Pero susurrender natin lahat kay Lord, ha? Mag-worship tayo ngayon. Ibibigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Amen? Yung mga maliit na shinare ko sa inyo na mga practical, you just consider that. Pwedeng iba-iba tayo ng issue, pero yun lang yung naranasan ko. Yung mga maliliit na pagbabago na yun ang nagbago ng malaking significant effect sa buhay ko. That is not doctrinal. That is not theological. Na-experience ko lang talaga si Lord. Hindi ko nga alam ang sagot eh. Gusto ko lang magbago. Hindi ko nakita sarili ko masamang tao. Sa holy city ka eh. Nasa highest point. Pero kailangan ko pa rin magbago. Nung tinatanggap ko yung mga pagbabago, nakakalaya ako. Kasi sa totoo lang, gusto ko naman maging masaya. Sino dito gustong maging masaya? Ang kasiyahan talaga, hindi talaga subjective yan. Decision niya. Hindi yung, basta masaya ako, ganito gagawin ko. Hindi, decision yan. Ano ba talaga? Isipin mong maigi kung ano magpapaligaya sa'yo. Yun ang totoong kaligayahan. Can you hear me? Pinag-iisipan pa rin. Ako, ang kaligayahan ko, siguro kung mali yung mga decision ko, sirang-sira yung buhay ko. Bukas pupunta rito, kasama ko yung mga classmate ko nung high school. Pag nagkakausap kami. Di ba, yung mga high school classmate, no? Makikita niyo ang pagkakaiba niyo. Nabuti na lang yung mga classmate ko nakakilala rin sa Panginoon. At buti rin yung iba sumasama sa akin. I thank God. Diba? Hindi ko rin alam paano makikisama. Alam niyo kung bakit? Kasi parang nasa Holy City ako palagi. Pero yung pala yun, no? Gagamitin ko pala, gusto ko, sarili ko, para makakonek ako sa kung paano ko inayos ang Panginoon. At least, kung ano yung pwede kong magawa. Minsan, alam mo, pagkain lang katapat, masaya yung mga classmate ko pag nagkakainan kami. Kailan lang nga nagkainan lang kami. Sabi ko, 2 hours lang ako pwede, ha? Sige, pastora,
Ayoko nga pa alam nung pastora ako. Kasi gusto ko lang Geraldine kung paano nila ako nakilala. Kaya lang, biglang pastora na yung tawag nila sa akin. Kaya lalo ako kailangan mabait. Tama? Mas nasa holy city ka, mas nandun ka sa highest position. Mas lalo tayong mag-iisip para madala natin ang mga tao sa Panginoon. Amen? Minsan tayo kasing mga taga-church, napansin nyo pag matatanda, lalong wala na tayong madala sa Panginoon. Kasi nakagawa na tayong sarili nating relihiyon eh. Tama? May empire na tayo. And on that empire, we are not aware that we are throwing ourselves down. We are not anymore fruitful. We are already barren. But this time, we surrender everything to God. Amen?